Sa isang tahimik na baryo, sa paanan ng bundok ay naninirahan si Selay, isang dalagang kilala sa kanilang lugar dahil sa kanyang kabutihan at kasipagan. 18 taong gulang pa lamang siya, ngunit tila pasan na niya ang mabigat na responsibilidad ng isang buong pamilya. Namatay ang kanyang ama noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. Mula noon ay ang kanyang ina na si Aling Rosa ang nagsikap upang maitawid sila sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit habang tumatagal ay humihina ang katawan ng kanyang ina dahil sa sakit. Dahil dito, si Selay ang naging pangunahing katuwang sa lahat ng gawain. Araw-araw siyang gumigising bago pa sumikat ang araw upang mag-igib ng tubig, maglinis ng bahay, at magtungo sa bukirin upang maghanap ng mga gulay at kahoy na maaari nilang maibenta. Kahit mahirap ang kanilang buhay, ay hindi kailanman nakarinig ang mga kapitbahay ng reklamo mula kay Selay. Laging may dahilan para magpasalamat, madalas niyang sabihin sa sarili. Ngunit sa kabila ng kanyang positibong pananaw, ay hindi niya maitatangging may mga gabi ring naiiyak siya. Kapag natutulog na ang kanyang ina, tahimik siyang lumalabas ng bahay at tumitingin sa mga bituin. Nagtatanong siya sa langit kung kailan kaya magbabago ang kanilang kapalaran. Isang umaga, habang papunta siya sa gubat upang mamitas ng mga halamang gamot para sa kanyang ina, napansin niya ang isang kakaibang liwanag sa pagitan ng mga puno. Hindi niya ito pinansin sa una. Ngunit habang papalapit siya ay lalo itong lumiliwanag. Nagtaka siya. Wala namang sinag ng araw na maaaring tumama sa bahaging iyon ng gubat. Maingat siyang lumapit. Sa ilalim ng isang malaking puno ng balete, ay nakita niya ang isang maliit na nilalang na tila sugatan. Ito ay kasing laki lamang ng isang sanggol. May mahabang balbas, matulis na tainga, at nakasuot ng berdeng kasuotan. Napahinto si Selay. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Isang duwende. Napansin niyang may sugat ito sa paa. Marahil ay naapakan ng mabigat na sanga. Nag-aalangan siyang lumapit, ngunit nanaig ang kanyang kabutihan. Dahan-dahan niyang binuhat ang maliit na nilalang. Hindi ito gumagalaw. Mabilis niyang hinanap ang ilan sa mga halamang gamot na alam niyang nakagagamot ng sugat. Maingat niyang nilinis ang paa ng duwende at binalutan ito ng dahon. Makalipas ang ilang minuto ay bahagyang gumalaw ang nilalang. Dahan-dahan nitong iminulat ang mga mata. Nagulat ito nang makita si Selay. Ngunit sa halip na matakot ay nakita nito ang malasakit sa mukha ng dalaga. "Tinulungan mo ako," mahina nitong sabi. Ngumiti si Selay. "Kailangan mo ng tulong." Matagal siyang tinitigan ng duwende. Parang may binabasa ito sa kanyang pagkatao. Pagkatapos ay tumango ito. "Marami sa mga tao ang natatakot sa amin. Ang iba naman ay sinasaktan kami. Ngunit ikaw ay tumulong nang walang hinihinging kapalit." "Natural lang naman iyon," sagot ni Selay. Napangiti ang duwende. "Ang pangalan ko ay Duwendeng Luntian." Hindi na nagtanong si Selay. Pakiramdam niya ay sapat nang malaman niyang may isang nilalang na nangangailangan ng tulong. Matapos matiyak na maayos na ang kalagayan nito, ay tumayo na siya. "Kailangan ko nang umuwi. Naghihintay ang aking ina." Ngunit bago siya makalayo ay tinawag siya ng duwende. "Selay." Napalingon siya. "Paano mo nalaman ang pangalan ko?" Napangiti ang duwende. "Mas marami kaming nalalaman kaysa sa inaakala ninyo." Mula sa bulsa nito ay inilabas ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Napakaganda nito kahit kasing laki lamang ng palad. Iniabot ito sa kanya. "Ano ito?" "Regalo." "Hindi ko ito kailangan."
Alam ko, mas lalo siyang nagtaka. Kung gayon, bakit mo ibinibigay? Dahil karapat-dapat ka. Nag-alangan si Selay. Ngunit nang makita niya ang taimtim na mukha ng duwende, ay tinanggap niya ang kahon. Buksan mo lamang ito kapag tunay na kailangan mo. Pagkasabi nito, ay biglang umihip ang malamig na hangin. Napapikit si Selay. At nang muli niyang iminulat ang kanyang mga mata, ay wala na ang duwende. Naiwan siyang mag-isa sa ilalim ng balete. Mahigpit niyang hawak ang maliit na kahon. Hindi niya alam kung ano ang laman nito. Ngunit kakaiba ang pakiramdam niya. Parang may mahalagang bagay na magsisimulang mangyari sa kanyang buhay. Pagdating sa bahay ay itinago niya ang kahon sa ilalim ng kanyang higaan. Hindi niya ito binuksan. Naaalala niya ang sinabi ng duwende. Bubuksan lamang kapag tunay na kailangan. Lumipas ang mga araw. Nagpatuloy ang kanilang simpleng buhay. Ngunit habang tumatagal ay lalong humihina ang kanyang ina. At dumating ang araw na halos hindi na ito makatayo. Nang gabing iyon ay hindi napigilan ni Selay ang pagluha. Wala na silang pera, ubos na ang kanilang pagkain at hindi niya alam kung paano pa niya matutulungan ang kanyang ina. Sa gitna ng kanyang pag-iyak ay bigla niyang naalala ang kahon, ang regalong ibinigay ng duwende. Tahimik siyang tumayo, lumapit sa kanyang higaan, at inilabas ang maliit na kahong kahoy. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinagmamasdan ito. Pakiramdam niya ay ito na ang oras na tinutukoy ng mahiwagang nilalang. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip at agad siyang namangha sa kanyang nakita. Pagkabukas ng kahon ay nakita ni Selay ang isang maliit na gintong binhi. Kasing liit lamang ito ng butil ng mais. Ngunit kakaiba ang liwanag na nagmumula rito. Parang may sariling sinag. Napakunot noo siya. Iyon lamang ang laman ng kahon. Wala nang iba. Hindi niya alam kung ano ang gagawin dito. Sa kanyang isip ay baka nagkamali siya. Marahil ay may iba pang kahulugan ang regalo. Ngunit habang hawak niya ang binhi, ay tila may boses na bumubulong sa kanyang isipan. Itanim mo. Napatingin siya sa paligid. Wala namang tao. Tahimik ang buong bahay. Muli niyang narinig ang parehong bulong. Itanim mo. Kinabukasan ay nagtungo siya sa likod ng kanilang kubo. May maliit silang bakanting lupa roon. Maingat niyang hinukay ang lupa at itinanim ang gintong binhi. Pagkatapos ay diniligan niya ito. Hindi niya alam kung may mangyayari. Ngunit ginawa niya ang kanyang makakaya. Makalipas ang ilang oras, ay napansin niyang may umuusbong na maliit na halaman. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi maaaring mangyari iyon. Karaniwang inaabot ng mga araw o linggo bago sumibol ang isang halaman. Ngunit ang binhing iyon ay tumubo sa loob lamang ng ilang oras. Pagsapit ng gabi ay isa na itong maliit na puno. Kinabukasan ay mas mataas pa ito kaysa sa kanya. At pagsapit ng ikatlong araw ay isa na itong napakalaking puno na may makakapal na dahon at kakaibang mga bunga. Hindi pa siya nakakita ng katulad nito. Ang mga bunga ay kulay ginto, kumikinang kapag tinatamaan ng araw. Nag-aalangan siyang pumitas, ngunit isang bunga ang kusa nitong nalaglag sa kanyang harapan. Kinuha niya ito. Nang hatiin niya ang bunga ay nagulat siya. Sa loob ay may mga butil na tila purong ginto. Hindi siya makapaniwala. Mabilis siyang nagtungo sa bayan upang ipakita ito sa isang alahero. Matagal itong sinuri ng matanda. Pagkatapos ay napatingin ito kay Selay. Iha, alam mo ba kung ano ito? Hindi po. Ito ay tunay na ginto. Parang tumigil ang mundo ni Selay. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya inaasahang totoo ang kanyang narinig.
Binigyan siya ng malaking halaga kapalit ng ilan sa mga butil. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ay nakabili siya ng sapat na pagkain. Nakapagpagamot din siya ng kanyang ina. Unti-unting bumuti ang kalagayan nito. Ngunit higit sa lahat, hindi naging sakim si Selay. Sa halip na itago lahat ng kanyang kayamanan, ay tumulong siya sa mga kapitbahay na nangangailangan. May mga batang walang pagkain. May mga matatandang walang gamot. May mga magsasakang nawalan ng ani. Isa-isa niya silang tinulungan. Naging usap-usapan sa buong baryo ang kanyang kabutihan. Ngunit hindi niya kailanman sinabi ang tungkol sa duwende. Nanatili itong lihim. Lumipas ang ilang buwan. Lalong umunlad ang kanilang buhay. Ngunit kasabay ng pag-unlad ay may mga taong nagsimulang mainggit. Isa na rito si Don Arturo, ang pinakamayamang tao sa kanilang lugar. Hindi niya matanggap kung paano biglang yumaman ang isang simpleng dalaga. Isang gabi ay ipinatawag niya ang ilan sa kanyang mga tauhan. Alamin ninyo ang sikreto ni Selay. At mula sa gabing iyon ay nagsimula ang panganib na hindi pa alam ng dalaga na magbabago sa kanyang kapalaran. Lumipas ang mga buwan at lalong gumanda ang buhay ni Selay. Ang dating maliit nilang kubo ay naipaayos niya. Hindi man ito naging marangyang bahay, naging matibay naman ito at komportable para sa kanyang ina. Marami ring tao sa baryo ang natulungan niya. Kapag may batang nagugutom, nagbibigay siya ng pagkain. Kapag may sakit na walang pambili ng gamot, siya ang tumutulong. Dahil dito, lalo siyang minahal ng mga tao. Ngunit habang dumarami ang humahanga sa kanya, ay dumarami rin ang naiinggit. Pinakamalaki sa mga ito si Don Arturo. Matagal nang kinokontrol ng mayamang lalaki ang kalakalan sa kanilang lugar. Sanay siyang siya lamang ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihan. Kaya nang makita niyang unti-unting gumiginhawa ang buhay ng mga tao dahil kay Selay, nakaramdam siya ng galit. Isang gabi ay ipinatawag niya ang kanyang mga tauhan. May tinatago si Selay. Malamig niyang sabi, "Tingin po ninyo, ano iyon?" "Hindi ko alam. Ngunit walang yumayaman ng ganoon kabilis ng walang dahilan." Tahimik na nagtinginan ang mga tauhan. Hanapin ninyo ang sikreto niya. Kinabukasan ay nagsimulang magmasid ang mga tauhan ni Don Arturo sa bahay ni Selay. Hindi ito napansin ng dalaga. Abala siya sa pag-aalaga sa kanyang ina at sa pagtulong sa mga tao. Ngunit isang matandang babae sa baryo ang nakapansin. Lagi kang may sumusunod na mga tao. Babala nito. Nagulat si Selay. "Sino po sila?" "Hindi ko alam. Ngunit mag-ingat ka." Mula noon ay naging mapagmatiyag siya. Isang gabi habang nagdidilig siya sa mahiwagang puno, may narinig siyang kaluskos. Mabilis siyang napalingon, ngunit wala siyang nakita. Hindi niya alam na may isang tauhan ni Don Arturo na nagtatago sa likod ng mga halaman. At nakita nito ang kakaibang punong may gintong bunga. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Kinabukasan ay agad niyang ibinalita ang kanyang nakita. Isang malawak na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Don Arturo. "Kaya pala, napakahimala po ng punong iyon." Tumayo ang mayaman. "Kung ganoon, ang punong iyon ay magiging akin." Nang gabing iyon ay hindi mapakali si Selay. May kakaiba siyang nararamdaman. Parang may paparating na panganib. Nang siya ay makatulog, muli niyang napanaginipan ang duwendeng luntian. Nakatayo ito sa gitna ng maliwanag na kagubatan. "Selay," sabi nito. "Duwende, mag-ingat ka." "Bakit?" "May mga taong gustong kunin ang regalong ipinagkatiwala sa iyo." Nag-aalala siyang tumingin dito. "Ano ang gagawin ko?" "Ang tunay na kapangyarihan ng regalo ay hindi pa nagpapakita." "Ano po ang ibig ninyong sabihin?"
Ngunit bago pa siya makapagtanong muli, ay unti-unting naglaho ang paligid. Nagising siyang mabilis ang tibok ng puso. At pagsilip niya sa bintana ay nakita niyang tila may mga aninong gumagalaw sa paligid ng kanilang bakuran. Nagsimula na ang panganib. Madilim pa ang kalangitan nang lihim na pumasok sa bakuran ni Selay ang mga tauhan ni Don Arturo. Tahimik silang kumilos. Bit-bit nila ang mga pala at lubid. Balak nilang hukayin at nakawin ang mahiwagang puno. Ngunit nang lapitan nila ito ay biglang umihip ang malakas na hangin. Nanginig ang mga dahon. Para bang buhay ang puno. Nagkatinginan ang mga tauhan. Ngunit dahil sa takot kay Don Arturo ay ipinagpatuloy nila ang kanilang balak. Sinimulan nilang hukayin ang paligid nito. Ngunit habang lumalalim ang kanilang paghuhukay ay may kakaibang nangyari. Ang mga ugat ng puno ay tila gumagalaw. Parang mga ahas na sumisiksik sa lupa. Natakot ang ilan. May masamang mahika rito. Ngunit huli na ang lahat. Biglang nagliwanag ang buong paligid. Napaatras ang mga lalaki. At mula sa liwanag ay lumitaw ang maliliit na nilalang. Mga duwende. 12 na sila. May kanya-kanyang hawak na tanglaw na kumikislap sa dilim. Nanigas sa takot ang mga magnanakaw. Umalis kayo, sigaw ng isa sa mga duwende. Ang punong ito ay hindi para sa mga sakim. Nagtakbuhan ang mga tauhan ni Don Arturo nang hindi lumilingon. Sa ingay ng kanilang pagtakas ay nagising si Selay. Paglabas niya ng bahay ay wala na siyang nakita kundi ang nagkalat na lupa sa paligid ng puno. Ngunit sa ilalim nito ay may isang bagay na nakabaon. Isang maliit na gintong susi. Maingat niya itong pinulot. Habang hawak niya ito ay biglang uminit ang susi sa kanyang palad. At muli niyang narinig ang mahiwagang tinig na minsan na niyang narinig noon. Ang susi ay para sa susunod na yugto ng iyong kapalaran. Napatingin siya sa paligid. Ngunit wala siyang nakita. Hindi niya alam kung ano ang binubuksan ng susi. Hindi rin alam kung bakit ito lumitaw matapos tangkaing nakawin ang mahiwagang puno. Samantala, galit na galit si Don Arturo nang marinig ang nangyari. Walang silbi kayong lahat! Nanginginig siya sa galit. Ngunit sa loob-loob niya ay lalo lamang lumaki ang kanyang pagnanais na mapasakamay ang lihim ni Selay. Hindi niya alam na ang gintong susi ang simula ng isang mas malaking hiwaga. At sa kaibuturan ng kagubatan, may isang lihim na pintuang naghihintay na mabuksan. Hindi mapakali si Selay matapos matagpuan ang gintong susi sa ilalim ng mahiwagang puno. Sa bawat araw na lumilipas ay tila mas umiinit ito kapag kanyang hinahawakan. Parang may nais itong ipahiwatig. Isang madaling araw, bago pa sumikat ang araw, nagpasya siyang sundan ang kanyang kutob. Iniwan muna niya ang kanyang ina sa pangangalaga ng kanilang mabait na kapitbahay at nagtungo siya sa kagubatan. Mahigpit niyang hawak ang gintong susi habang naglalakad sa makipot na daan. Hindi niya alam kung saan siya patutungo. Ngunit may kakaibang puwersang tila gumagabay sa kanya. Habang papalalim siya sa kagubatan, ay napansin niyang nagiging tahimik ang paligid. Wala siyang marinig na huni ng ibon. Wala ring kuliglig. Parang tumigil ang buong kalikasan. Pagkaraan ng ilang oras ay nakarating siya sa isang bahagi ng gubat na hindi pa niya nararating noon. Sa gitna ng malalaking puno ay may napakalaking bato. Karaniwan lamang sana itong bato kung hindi dahil sa isang kakaibang ukit na hugis, susian sa gitna nito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang inilapit ang gintong susi. Pagkasalang nito ay biglang nagliwanag ang bato.
Umaling-awngaw ang mahinang ugong sa buong paligid. Unti-unting bumukas ang bato na parang isang pintuan. Napaatras si Selay. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Sa likod ng bato ay may lagusan. Maliwanag ang loob nito kahit walang apoy o ilaw. Huminga siya ng malalim at pumasok. Pagdating niya sa dulo ng lagusan, ay tumambad sa kanya ang isang napakagandang lugar. May mga ilog na kumikislap na parang pilak. May mga halamang hindi pa niya nakikita kailanman. At sa malayo ay may mga maliliit na bahay na yari sa kahoy at dahon. Maya-maya ay may mga nilalang na lumapit. Mga duwende. Hindi lamang isa o dalawa. Daan-daan sila. Nagulat si Selay, ngunit hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip ay may kakaibang kapanatagan siyang nadama. Lumapit ang isang matandang duwende na may mahabang puting balbas. Maligayang pagdating, Selay. Paano ninyo nalaman ang pangalan ko? Napangiti ang matanda. Matagal ka na naming hinihintay. Lagi ko pong naririnig ang mga salitang iyan. Dahil bahagi ka na ng aming kwento. Nalito si Selay. Hindi niya maunawaan ang ibig sabihin nito. Ngunit bago pa siya makapagtanong, ay itinuro ng matandang duwende ang isang malaking puno sa gitna ng kanilang kaharian. Mas malaki pa ito kaysa anumang puno na nakita niya. Kumikinang ang mga dahon nito na parang ginto. Iyan ang puno ng kapalaran. Napatingin si Selay dito. At ano po ang kaugnayan ko riyan? Doon nagmula ang binhing ibinigay sa iyo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Doon niya nalaman na ang mahiwagang puno sa kanilang bakuran ay anak lamang ng napakalaking punong nasa harapan niya. At mayroon pa siyang hindi alam tungkol sa regalong natanggap niya. Inilibot ng mga duwende si Selay sa kanilang lihim na kaharian. Habang naglalakad sila ay marami siyang nakitang himala. May mga halamang nagbibigay ng liwanag. May mga ibong kumakanta na tila musika ng hangin. May mga batis na ang tubig ay malinaw na parang kristal. Ngunit ang pinakanakapukaw ng kanyang pansin ay ang puno ng kapalaran. Pakiramdam niya ay may koneksyon siya rito. Nang makalapit siya ay kusang gumalaw ang mga dahon nito. Parang kinikilala siya. Lumapit muli ang matandang duwende. Alam mo ba kung bakit ka napili? Umiling si Selay. Hindi po. Dahil hindi ka sakim. Tahimik siyang nakinig. Maraming tao ang maaaring pinagkatiwalaan ng binhi. Ngunit karamihan ay ginamit lamang iyon upang yumaman. Napayuko si Selay. Naalala niya ang mga taong kanyang natulungan. Ang regalong ibinigay sa iyo ay hindi para sa kayamanan. Kundi para saan po? Para magdala ng kabutihan. Napaisip siya. Totoo ngang nang dumating ang puno sa kanyang buhay, ay hindi lamang siya ang natulungan. Maging ang buong baryo ay gumaan ang kalagayan. Ngunit biglang naging seryoso ang mukha ng matandang duwende. May paparating na panganib. Napatingin si Selay sa kanya. Si Don Arturo? Higit pa roon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Higit pa? Tumango ang matanda. May isang taong matagal nang naghahanap sa puno ng kapalaran. Sino siya? Isang taong piniling gamitin ang mahika para sa kasakiman. Bago pa makapagbigay ng paliwanag ang matanda ay biglang umuga ang lupa. Nayanig ang buong kaharian ng mga duwende. Nagkagulo ang lahat. May malakas na liwanag na sumiklab sa kalangitan. At mula sa malayo ay may lumitaw na maitim na ulap na mabilis na papalapit. Nagsimulang mangamba ang mga duwende. Samantala sa baryo may isang misteryosong lalaki na dumating sa mansyon ni Don Arturo.
Nakaitim ito mula ulo hanggang paa. Narinig kong may hinahanap kang mahiwagang puno, sabi ng estranghero. Nagulat si Don Arturo. Paano mo nalaman? Ngumiti ang lalaki. Dahil pareho tayo ng pakay. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ng takot si Don Arturo. Sapagkat sa mga mata ng estranghero ay may nakatagong panganib na hindi niya kailanman nakita sa sinuman. At hindi niya alam na ang pagdating ng lalaking iyon ang magiging simula ng pinakamalaking pagsubok sa buhay ni Selay. Naguluhan si Selay sa biglang pagyanig ng lihim na kaharian ng mga duwende. Ang dating maliwanag na kalangitan ay unti-unting natakpan ng maitim na ulap. Ang hangin ay naging malamig at mabigat. Nagtipon-tipon ang mga duwende sa paligid ng puno ng kapalaran. Makikita sa kanilang mga mukha ang matinding pag-aalala. Lumapit si Selay sa matandang duwende. Ano po ang nangyayari? Huminga ito ng malalim. Ang taong matagal naming kinatatakutan ay nagbalik na. Sino po siya? Si Morvac. Hindi pamilyar ang pangalan kay Selay. Ngunit nang banggit ito ng matandang duwende, ay napansin niyang nanginig ang lahat ng naroon. Matagal na siyang pinalayas sa kahariang ito. Bakit po? Dahil ginamit niya ang mahika upang yumaman at magkaroon ng kapangyarihan sa iba. Napatingin si Selay sa napakalaking puno ng kapalaran. Ito rin ba ang gusto niya noon? Tumango ang matanda. At hanggang ngayon, biglang may malakas na kulog na umaling-awngaw sa himpapawid. Kasabay nito ay may maitim na aninong bumaba mula sa kalangitan. Isa itong matangkad na lalaki na nakasuot ng mahabang itim na balabal. Maputla ang kanyang mukha. Malamig ang kanyang mga mata. At sa kanyang mga labi ay nakapinta ang isang mapanganib na ngiti. Si Morvac. Tahimik na umatras ang mga duwende. Ngunit hindi siya natakot. Sa halip ay tumawa pa siya. Napakaraming taon na ang lumipas. Lumapit siya ng ilang hakbang. At ngayon ay babawiin ko na ang nararapat na maging akin. Galit na humarap sa kanya ang matandang duwende. Hindi kailanman magiging iyo ang puno ng kapalaran. Napangisi si Morvac. Titingnan natin. Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay. Isang malakas na bugso ng hangin ang kumalat sa buong paligid. Napaatras ang maraming duwende. Niyakap ni Selay ang sarili habang pilit na nananatiling nakatayo. Hindi pa siya nakakakita ng ganoong uri ng kapangyarihan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, ay may kakaibang nangyari. Nagliwanag ang kwintas na yari sa dahon na ibinigay sa kanya ng matandang duwende. Nagulat si Selay. At mas nagulat si Morvac. Ikinalaki ng kanyang mga mata ang nakita. Imposible. Napatingin siya kay Selay. Ikaw pala ang tagapagmana. Nalito ang dalaga. Ano ang ibig mong sabihin? Ngunit hindi sumagot si Morvac. Sa halip ay tumawa siya ng malakas. Mas mabuti. Muli niyang itinaas ang kanyang kamay. At sa isang iglap ay naglaho siya na parang usok. Naiwan ang katahimikan. Ngunit alam ng lahat na hindi pa tapos ang panganib. Magsisimula pa lamang ito. Pagkaalis ni Morvac ay agad na nagpulong ang mga pinuno ng mga duwende. Kasama nila si Selay. Tahimik siyang nakaupo habang sinusubukang unawain ang lahat ng nangyayari. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang sinabi ng mangkukulam. Ikaw pala ang tagapagmana. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Sa wakas ay nagsalita ang matandang duwende. Selay, panahon na upang malaman mo ang buong katotohanan. Tahimik siyang nakinig. Maraming taon na ang nakalipas, ang puno ng kapalaran ay lumikha ng mga espesyal na binhi.
Iyon po ba ang natanggap ko? Oo. Ngunit bakit ako? Ngumiti ang matanda. Dahil ikaw ang napili. Napili para saan? Upang maging tagapag-ingat ng biyayang nagmumula sa puno. Napayuko si Selay. Hindi niya kailanman inisip na may espesyal siyang tungkulin. Isa lamang siyang simpleng dalaga. Ngunit tila may mas malaki pa palang dahilan kung bakit siya napadpad sa landas na iyon. Lumapit ang matandang duwende at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Selay. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi kayamanan, kundi ang kakayahang gamitin ang biyaya upang makatulong sa iba. Naalala ni Selay ang lahat ng taong kanyang natulungan. Ang mga batang nabigyan ng pagkain, ang mga magsasakang nakabangon muli, ang kanyang ina na gumaling. Unti-unti niyang naunawaan, hindi ang ginto ang regalo, kundi ang pagkakataong makapagbigay ng pag-asa. Ngunit bago pa matapos ang kanilang usapan, ay dumating ang isang sugatang duwende. Hingal na hingal ito. Mahal na pinuno, tumayo ang lahat. Ano ang nangyari? Ang baryo ni Selay. Nanlaki ang kanyang mga mata. Bakit? Ano ang nangyari sa baryo namin? Sinunog ni Don Arturo at ng mahiwagang lalaki ang bahagi ng kagubatan. Namutla si Selay. Agad niyang naalala ang kanyang ina, ang kanyang bahay, ang mga taong kanyang minamahal. Hindi na siya nagdalawang isip. Kailangan kong bumalik. Tumango ang matandang duwende. Hindi ka nag-iisa. Maya-maya ay nagsimulang magliwanag ang paligid. 12-dosenang duwende ang lumapit sa kanya. Handang tumulong. Handang lumaban. At ang mga duwendeng ipinadala upang tulungan siya. Habang papalapit sila, ay nakita niya ang makapal na usok na umaakyat sa kalangitan. Kumirot ang kanyang dibdib. Nang marating nila ang baryo, ay tumambad sa kanya ang masakit na tanawin. May mga bahagi ng kagubatan na nasunog. May ilang bahay na nasira. Maraming tao ang takot at nagtatago. Agad niyang hinanap ang kanilang tahanan. Labis ang kanyang pasasalamat nang makitang ligtas ang kanyang ina. Niyakap niya ito ng mahigpit. Selay, akala ko hindi ka nababalik. Hindi ko kayo iiwan, inay. Ngunit hindi pa natatapos ang panganib. Mula sa gitna ng baryo ay may malakas na pagsabog ng hangin. Napalingon ang lahat. Nakatayo roon sina Don Arturo at Morvac. Ngunit iba na ang anyo ni Don Arturo. Punong-puno ng takot ang kanyang mukha. Parang nagsisisi na siya sa kanyang mga ginawa. Samantala, si Morvac ay tila mas makapangyarihan kaysa dati. May maitim na enerhiyang umiikot sa kanyang katawan. Tumawa siya nang makita si Selay. Sa wakas ay bumalik ka rin. Ano ang gusto mo? Sigaw ni Selay. Ibigay mo sa akin ang kapangyarihan ng puno ng kapalaran. Hindi iyon para sa iyo. Ngumiti si Morvac. Kung hindi mo ibibigay, kukunin ko. Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay. Isang napakalakas na bugso ng hangin ang sumugod kay Selay. Ngunit bago siya tamaan ay nagliwanag ang kwintas na suot niya. Isang gintong harang ang lumitaw sa kanyang harapan. Nagulat si Morvac. Nagulat din si Selay. Sa unang pagkakataon ay nakita niya ang tunay na kapangyarihang ipinagkatiwala sa kanya. Hindi ito kapangyarihang manira. Hindi ito kapangyarihang manakot. Ito ay kapangyarihang magprotekta. Muling umatake si Morvac. Ngunit sa bawat pag-atake ay lalo lamang lumalakas ang gintong liwanag. Unti-unting nabalot ng liwanag ang buong baryo. Ang mga taong takot kanina ay nagsimulang magkaroon ng pag-asa. Ang mga sugatang halaman ay muling sumigla. Ang mga nasirang puno ay unti-unting nabuhay. Nanlaki ang mga mata ni Morvac. Hindi niya matanggap ang kanyang nasasaksihan. Bakit?
Dahan-dahang lumapit si Selay. Dahil ang tunay na biyaya ay hindi nakukuha sa kasakiman. Galit na sumigaw si Morvac. Pinakawalan niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Ngunit habang ginagawa niya iyon, ay lalo lamang siyang nilalamon ng sarili niyang kadiliman. Hanggang sa isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa buong paligid. Nang mawala ang liwanag ay wala na si Morvac. Naglaho na ang kanyang kapangyarihan. At kasabay nito ay naglaho rin ang panganib na matagal nang nagbabanta sa kaharian ng mga duwende at sa baryo ni Selay. Tahimik na napaluhod si Don Arturo. Napaiyak siya. "Patawarin mo ako." Tumingin si Selay sa kanya. Sa unang pagkakataon ay nakita niya ang tunay na pagsisisi sa mukha ng lalaki. At sa halip na magtanim ng galit, pinili niyang magpatawad. Lumipas ang mga buwan matapos ang huling paghaharap. Unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Mas maganda pa ito kaysa dati. Nagtulungan ang lahat upang muling itayo ang mga nasirang tahanan. Ang mga bukirin ay muling naging luntian. Ang mga bata ay muling nakangiti. Si Don Arturo ay nagbago rin. Ginamit niya ang kanyang yaman upang makatulong sa mga tao. Hindi na siya ang mayabang at sakim na lalaki na kinatatakutan noon. At si Selay naman ay nagpatuloy sa kanyang simpleng pamumuhay. Hindi niya ipinagyabang ang kanyang mga nagawa. Hindi niya sinabi sa lahat ang tungkol sa mahiwagang puno at sa mga duwende. Para sa kanya, sapat nang makita ang mga taong masaya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa ilalim ng mahiwagang puno sa kanilang bakuran, may pamilyar na tinig siyang narinig. "Selay." Napangiti siya. Paglingon niya ay nakita niya muli ang duwendeng luntian. "Tama po pala kayo. Tungkol saan? Nagbago nga ang buhay ko dahil sa regalo ninyo." Ngumiti ang duwende. "Hindi ang regalo ang nagpabago ng buhay mo." Nagulat siya. "Hindi po?" Umiling ang duwende. "Ang kabutihan mo ang nagpabago nito." Tahimik na napaisip si Selay at napagtanto niyang tama ito. Bago pa dumating ang mahiwagang binhi, ay mabuti na siyang tao. Pinili niyang tumulong kahit wala siyang pera. Pinili niyang magmahal kahit nahihirapan siya. Pinili niyang maging mabuti kahit walang kapalit. Ang regalo ay hindi lumikha ng kanyang kabutihan. Sa halip, ang kanyang kabutihan ang dahilan kung bakit siya naging karapat-dapat sa regalo. Dahan-dahang tumayo ang duwendeng luntian. Panahon na para magpaalam. "Muli po ba tayong magkikita?" Ngumiti ito. "Kapag ang isang taong may mabuting puso ay nangangailangan ng gabay, palagi kaming naroroon." Unti-unti itong naglaho sa malamig na hangin. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi nalungkot si Selay. Sa halip ay nakaramdam siya ng kapayapaan. Tumingala siya sa mga bituin. Naalala niya ang mga gabing umiiyak siya habang nangangarap ng mas magandang buhay. Ngayon ay natupad na ang kanyang pangarap. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong baryo. At doon niya tunay na naunawaan ang pinakamahalagang aral sa lahat. Ang pinakamagandang regalo ay hindi kayamanan, kapangyarihan o swerte. Ang pinakamagandang regalo ay ang pusong handang tumulong at magmahal sa kapwa. Wakas.